Mahigit 1,000 aftershock ang inaasahan ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu. Posible ring gumalaw ang iba pang fault system na malapit po sa episentro ng lindol. Nakatutok si June Veneracion. Pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu ang tumama na magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Mahigit 800 aftershocks na ang naitala ng ahensya kaninang umaga na pwede pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lamang. Intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Naramdaman ang intensity 7 sa epicenter ng lindol sa Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Remigio at Tabuelan sa probinsya ng Cebu. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault kaya hindi lumikha ng tsunami, hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po no yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang doon po sa bandang Quezon. Ayun po. So malawak po dahil again, may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng PHIVOLCS, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DZWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Sa report ng Office of Civil Defense, nabagsakan ng debris ang karamihan sa mga nasawi na base sa kanilang tala kaninang umaga ay umabot na sa 6 na po. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualties sa Bogo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.